Si MMDA Chairman Francis Tolentino na ang nagsabi, babahain at babahain ang Metro Manila kahit paanong gawin ng gobyerno. Kaya kahit tag-init pa, iba't ibang plano na ang inilalatag para maiwasan ang malawakang pagbaha. Lalo tinaasahan ang malalakas na bagyo sa pagpasok ng El Nino. Nakatutok si Sherian Torres. Hindi na raw dapat maulit pa sa Metro Manila ang trahedyang idinulot ng Bagyong Ondoy noong 2009. Mahigit 400 ang nasawi sa malawakang pagbaha. Nang sumunod na buwan, Bagyong Pepeng naman ang naminsala sa Cagayan at Ilocos Norte kung saan mahigit 400 din na nasawi. El Nino noong taong yun. May El Nino rin noong 2006 nang humagupit ang Bagyong Milenyo na direktang dumaan sa Metro Manila. Mahigit 200 ang patay. Kaya sabi ng Climate Change Commission, isang malaking pinaghahandaan natin sa Flood Summit is kung paano isalba yung mga buhay. No? Ayon sa DOST, epekto raw ng El Nino ang di-regular na weather pattern. Wala o kaunting pag-ulan lang ang dala nito kaya nagtatagtuyot. Pero ubod naman ang lakas ng ulan kapag bumuhos. Kaya kahit tag-init pa, inaalam na ng House Committee on Metro Manila Development ang flood control programs ng gobyerno para sa 17.1 million residente ng Metro Manila at karatig lugar. Pero sabi ni MMDA Chairman Francis Tolentino, kahit anong gawin, babahain ng Metro Manila. What government is trying to do right now is just to mitigate. Maibsan po yung magiging epekto ng pagbaha. Dagdag pa ang mga nagkalat na basura. Kaya bukod sa pag-aayos ng dam at dike, gagawa na rin daw ang DPWH ng pangsalo ng tubig galing sa matataas na lugar. May embankment dyan, meron kang dike around it. So pagkatapos ng ulan, pag meron ng carrying capacity ng river mismo, ilalabas mo siya uli ng unti-unti based on the capacity. Patuloy rin daw ang paglilinis sa mga baradong daanan ng tubig dahil sa nakatayong istruktura at mga bahay. Target daw ng gobyerno, wala nang nakatira sa mga waterways pagdating ng 2016. Hindi naman kasi basta-bastang pwede mo lang paalisin o ilikas ang isang pamilya kung hindi pa nagagawa yung paglilipatan nila. Gumagawa tayo ng tinatawag na on-site or near-site. Ito yung mga medium-rise buildings. Ang Laguna Dibay dagdag problema rin sa baha. Sakal na raw kasi ang lawa na may 15 milyong residente, basura at nagkalat na illegal fish pen. Aapaw at aapaw na mga areas or especially mga tributary. Kung hindi natin maprotektahan, lalong-lalo yung mga low-lying communities, mag-i-increase yung tinatawag na flood hazard areas. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras.